Hello guys. So kakatapos ko lang uminom ng gamot kasi kaninang umaga galing ako ng dentist para magpa-surgery. I had frenectomy and gingivectomy. So na-vlog ko na to before, itong procedure na to. In-explain ko kung para saan sila. Uulitin ko na lang ulit ngayon sa mga tamad mag-search ng mga previous videos ko. So basically, yung gingivectomy parang babawasan yung excess gums ko sa front teeth ko para mas mukhang malaki yung front teeth ko. Kasi before ako magpa-gingivectomy, medyo maliit yung itsura nung ngipin ko dito. So, kailangan nilang bawasan yung gums sa taas para mas mukha siyang maganda tignan. And yung frenectomy naman, puputulin yung excess muscle ko dito. So, kapag iaangat nyo yung dito nyo, meron parang muscle na nakadikit dito mo tsaka sa gums mo. So puputulin 'yon dahil pwede siyang mag-cause ng gap sa ngipin. And yun yung reason kung bakit ako nagpa-braces dahil before nagkaroon ng gap yung dito ko, excess muscle. Kasi every time na nagsasalita ka tapos malaki yung excess muscle mo dito, pwede siyang mag-cause ng teeth gap. Kaya siya pinutol. And soon, tatanggalin na yung braces ko. At kapag hindi pinutol yung excess muscle, pwedeng bumalik yung gap ko and pwede ulit akong umulit na magpa-braces. So, yung cost ng procedure, dalawang procedure ay 12,000 pesos. Nagpa-surgery ako sa BGC, sa Bonoan Dental Clinic or Grand Dental Clinic. And kung gusto nyong magpa-surgery din or magpa-braces, super mura lang, 5K down payment tapos 1,000 every month na for adjustment. Punta lang kayo sa Grand Dental Center sa may BGC, sa may Hampton Towers. Ilalagay ko yung description sa comment section, tsaka dito na din. And pwede nyong i-request yung dentist ko, siya yung preferred dentist ko, si Doc Jude. Ayan, yan yung contact details nila just in case na interested kayo magpa-braces or magpa-surgery sa mga ngipin nyo. Sa mga magkatanong kung masakit ba yung procedure ng gingivectomy at frenectomy, hindi siya masakit. Pero masakit lang talaga yung anesthesia kasi syempre may injection siya. For me, 6 out of 10 yung pain kapag tinutusok yung gums mo. Dahil maraming tusok parang uubusin yung anesthesia para painless na yung mga susunod na procedure. Pero yung gingivectomy at frenectomy, yung gingivectomy for me, parang hindi ko naramdam. And same goes sa frenectomy. Medyo may kirot lang ng onte, mga 3 out of 10 yung pain level for frenectomy. Gingivectomy hindi ko naramdam. Mas tumalab yung anesthesia sa gums ko compared dito sa muscle part. Pero 3 out of 10 pa rin naman. Parang hindi naman siya ganoon kasakit. Medyo naaamoy ko lang yung nasusunog kasi sinusunog yung gums ata para tanggalin yung excess gums ko. And ito yung procedure, parang ganyan siya. Hindi ko na nakita Vinlog ko pero medyo bloody. So, hindi ko na lang siya ipopost. Baka kasi maban ako ni FB kapag nagpost ako ng medyo madugo na content. And tinahi din pala yung upper lip ko, itong loob nito, dito banda, may tahi siya. I'm not sure ilang stitches, pero babalik ulit ako after 7 days, so Friday siya, para tanggalin yung mga stitches. Pero ngayon, kakatapos kong uminom ng gamot. So, binigyan ako ng 3 gamot for pain relief, para sa blood, para hindi siya masyadong madugo, and amoxicillin to avoid infection. Yun yung iniinom ko. Every 6 hours ata yon. Kanina, before ako uminom ng gamot, kasi natulog ako pagka-uwi ko ng bahay, pagising ko, medyo kumikirot na yung dito ko, yung ditong part. Kaya, ayun, sakto naman, magsi 6 hours na. So, nakainom na din ako ng gamot. So, ngayon, wala na akong nararamdaman. Medyo, ramdam ko lang pala yung tahi. So, parang may something dito. Pero, kumikirot, wala na. Dahil nga, nakainom na ako ng gamot kanina. So, ayun, kaya naman palang mag-vlog kahit na kakatapos kong magpa-frenectomy and gingivectomy. Tingnan natin bukas, for sure medyo masakit na. Pero meron naman akong gamot na good for 6 days para sure na hindi maapektuhan yung mga daily activities ko. So ayun, bawal lang akong
magbuhat, mag-gym, mag-workout. Pero pwede naman daw mag-walking para magpapawis and para okay yung blood circulation for faster healing. Yun naman yung sabi ng doktor. Ayun, i-update ko kayo after 7 days kapag tinanggal na yung tahi ko. Hindi ko lang siya mapakita kasi nakakahiya. Pero ayoko siyang ganunin kasi baka maano yung tahi. Pero okay na, mukhang okay na yung dito ko. Ito kasi, yung front teeth ko, tinanggalan ako ng gums dito. So, medyo mas malaki na siyang tignan. And baka magpa-extend din ako ng ngipin dito soon. Kasi ilang buwan na lang, mag-retainers na ako. So, ayun. Update ko na lang kayo after 7 days. Kung meron kayong questions about frenectomy, gingivectomy procedure, comment down below or you can message me sa page ko. And kung nagustuhan nyo yung ganyang topic, make sure naka-follow, subscribe na kayo para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.